Have mercy on me, a sinner. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 30 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Yun mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is yung yung about sa sisiw. Siyempre mga kasabong, kailangan natin alam dahil nakakalito talaga to mga kasabong. So, tara na doon para mabilis yung usapan natin, di ba? Tara na! So yun mga kasabong, ang pag-uusapan nga natin kung bakit tayo nandito sa aking brother is yung health naman ng mga sisiw. Dahil mga kasabong, hindi dahil tayo ay nagbabaksin, hindi yun ang dahilan lang para tayo ay makaligtas na sa sakit. Siyempre, papakita natin sa kanila at ipaparamdam natin sa kanila kung paano tayo mag-alaga at ipaparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. So yun mga kasabong, kung mapapansin nyo, floor ko is semento. So yun mga kasabong, kaya to semento ay para siyempre makontrol niya yung paghigop ng moisture ng lupa dun sa ating mga sisiw. Kaya mapapansin nyo mga kasabong, ito ay semento, tapos kita nyo healthy sila. At mga kasabong, ito ay may ipa. So mamaya natin i-explain kung bakit namin pinapalitan ng ipa. So mga kasabong, hindi naman po lahat tayo makakapag-provide ng semento. Siyempre, kailangan nating mag-isip kung paano. At naisip yan ng iba nating breeder na naituro din sa akin. Nakita ko sa kanila, linoleum yung ginagamit. Linoleum para yun nga, makontrol nung linoleum or nung semento, yung paghigop ng moisture sa ating mga alaga. So yun mga kasabong, kung mapapansin nyo, nilagyan namin ng ipa, pero siya ay tumpok-tumpok lang muna. Mga kasabong, bakit tumpok-tumpok lang muna? Para sila yung mismo magkaykay, maglaro sila. At ang nakita ko mga kasabong, ito ay sa breeder dun sa US. Ang ipa ay nagbibigay ng heat. Siyempre, sa ating mga sisiw, kailangan niya ng heat, diba? So yun yung kahalagahan ng ipa. And besides, pag naglagay ka ng ipa, mas maganda mga kasabong, ilagay muna natin ng tumpok-tumpok para ma-stretch sila. Na-stretch sila, maglalaro sila at nandun yung focus nila. Kaya mga kasabong, napaka-importante din dahil mga kasabong, tayo ba? Diba mga kasabong, nag-i-stretch tayo ng ating mga naka-cord, ng ating mga panghanda. Ganon din sila, dapat na-i-stretch din yung kanilang mga yung mga buto nila at yung buong katawan nila. Tapos, masaya sila eh. Kita nyo mga kasabong, napaka-healthy nila. Tapos, alive sila dyan sa mga ganyang paglalaro. Nilalaro-laro nila yan. Habang naglalaro sila, na-i-stretch sila. At syempre mga kasabong, malaking puntos din na nagkakaykay sila dahil namamassage at na-i-stretch yung mga buto-buto nila. Maganda. Kaya sinusubukan ko, nakita ko na mas malaking bagay. Kaya mga kasabong, i-apply natin yung mga natututunan natin sa mga napapanood natin. Tingnan natin kung may point or wala. Pagka may point, i-apply natin. Pagka wala, okay lang. Diba? At least open tayo sa lahat. Kailangan maging open tayo sa lahat. Hindi laging tayo yung bida, hindi laging tayo yung may alam. Kaya dapat habang tayo ay nagmamanok, continuous yung learning natin. Kaya mga kasabong, yung mga learnings na naiipon ko, isinishare ko sa inyo para hindi lang siyempre ako yung matuto. Kaya mga kasabong, ang sarap nilang tingnan na pag yung alaga mo is malusog, healthy. Kaya dapat mga kasabong, natututo tayo ng natututo para may apply natin, tapos magkaroon ng magandang outcome yung paggastos natin, yung paglalaan natin ng oras sa kanila. Siyempre mas maganda yung nakikita natin talaga yung resulta na maganda. Mga kasabong, about sa sisiw din, ang dagdag input lang. Pagka tayo ay magbibigay ng painom at magpapainom tayo sa umaga, lalo na sa umaga, ginagawa kasi natin, kadalasan magbibigay tayo ng patuka. Pagkabigay natin ng patuka, kukunin natin si tubig para palitan. Diba? Mali po yung ganung sistema. Ang gagawin po muna natin, kukunin natin yung tubig. Pagkakuha natin ng tubig, papalitan muna natin, saka natin sila papatukain. Bakit mga kasabong? Dahil ganito po yung nalaman ko at napag-aralan ko din po. So, pagka po siya ay tumuka po yan, iisipin yan, uminom agad. Hindi naman po yan tuka muna ng tuka eh. Pagka natutuyo po yung ganito niya, hahanap siya ng maiinom. Pag wala po siya na inom mga kasabong, siyempre darating ka, papainumin mo. Ang tendency niyan, iinom siya ng mabilis, pasok yung ilong. So, madedehydrate. Pag na-dehydrate yung sisiw mga kasabong, ang mangyayari dyan, sipon. Pag nagkasipon ng isa, hahawa yan. Kasi iinom na siya doon, magkakainuman, magkakahawa-hawa, at magiging dahilan kung bakit magkakasakit yung ating mga manok. Kaya yon mga kasabong, i-apply po natin. Unahin natin yung painom, kunin. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon. At saka yung pagpapalit po ng sisisyo, masyado siyang
masyado siyang dapat laging pinapalitan, masyado siyang matrabaho, pero okay lang dapat na paglalaanan natin ng trabaho kasi mahal natin ang sisiw natin. Ang gagawin po mga kasabong, every 4 hours. Kung sa umaga nagbibigay kayo ng electrolytes, yes, mas maganda ang may electrolytes tuwing umaga dahil ang mga kasabong yung panlaban nila sa stress. Tapos, ang ginagamit po kasi namin dito is electrolytes, anti-stress ng Bayer. Ayan, sinasabi ko na po yan, anti-stress ng Bayer. Medyo mahal siya, pero napakatipid. Pero kung tayo naman, syempre, ang inisip natin, backyard lang tayo, ganyan. Sige, pwede naman po, basta bigyan natin ng electrolytes. Mas maganda po talaga ng binibigyan natin ng electrolytes sila. Yun, balik po tayo sa pagpapalit ng tubig. Every 4 hours, mas maganda. Dahil mga kasabong, sabihin na lang natin na hindi naiinitan. Dahil ako naiinitan dito sa sa lugar. Hindi naiinitan mga kasabong tubig. Oo nga't hindi naiinitan, pero nahuhunaban niya ng init. Pagka sila nahunaban ng init, pag ininom yan ng sisiw natin, mainit yung katawan nila, mainit yung maiinom nila. Anong outcome? Magkakasipo na naman. Diba mga kasabong, yun yung pinaka yun yung pinaka mahirap iwasan, yung sipon. Pero dahil tayo ay masipag, maiiwasan natin mga kasabong. Ganito yung magiging outcome ng ating kasipagan. Masisigla ang ating alaga. So yun mga kasabong, natapos tayo sa usapang pagpapainom. I-apply po natin yun ha. At syempre, baka itanong nyo kung nagbibigay ba ako dito ng ilaw. Syempre, mga kasabong, nagbibigay ako pero depende sa panahon. Mga kasabong, pag December, pagka bare months, malamig po yan. Kailangan talaga nila ng ilaw. Pero sa panahon ngayon, ang date is April. April ngayon, sobrang init. Mga kasabong, huwag na natin silang buhayan ng ilaw. Kahit sa gabi, maganda talaga mga kasabong na wala silang ilaw sa gabi para mas maganda yung tulog nila at meron silang time clock. Alam niyo yung time clock na body clock na sinasabi ng mga sisiw. Alam nila yung umaga at yung gabi. Pag wala ng ilaw, oras na nila para matulog. Pag nagkaroon ng ilaw, yun na sila. Bubuksan na natin ng alas 3. Pag merong ilaw, alam nila umaga na, kailangan na nilang maglaro, kailangan na nilang buhayin yung sarili nila. Yun mas maganda, body clock ng sisiw. Kaya mas maganda mga kasabong, alam na rin ng mga sisiw na may ilaw, kailangan alive sila. Pagka walang ilaw, kailangan matulog sila. Mas maganda talaga yung nakakatulog na maganda, yung patay yung ilaw. Unless maraming daga dyan sa inyo, kailangan talaga buhay yung ilaw para pag nakita nila yung daga, magtakbuhan sila, pati yung daga magugulat. Hindi na nila makikita yung at hindi nila habulin yung sisiw dahil pagka mga kasabong ang kapangitan din naman pagka walang ilaw, pag napasok yun ng daga, papatayin talaga yan. Kaya kung alam nyo sa lokasyon nyo na may daga, buhay natin lagi ilaw. Isa pa mga kasabong sa napaka-importante sa sisiw, napakabilis nito may stress. Mga kasabong, ang simpleng panggugulat, nagugulat sila, nagtatakbuhan sila. Kaya pansin nyo mga kasabong, pag may sisiw kayo na mas maliit dito or sa ganitong age, mag-snap lang kayong ganan, gaganon sila. Diba? Syempre kaya hindi sila nag-react. Naglalaro sila eh. Pero once na magulat sila, yung heartbeat nila, syempre kahit naman tayong tao eh. Pagka nagulat tayo, yung heartbeat natin, bumibilis yung tibok. Sila ganun din. Tapos, iba yung stress na dumadapo sa kanila. Pag sila nagulat, stress yan. Kaya iwasan po natin na ipagyabang, ipakita yung mga sisiw natin ng personal sa mga tropa natin. Huwag muna natin pasilip dahil may stress sila pag nakakita sila ng tao. Dahil isang beses, mga kasabong, dumalaw ako syempre sa isang kaibigan may farm. Gusto ko makita yung mga sisiw niya, in-advise niya sa akin na baka pwede huwag na kasi may stress yung mga sisiw niya. Doon ko nakuha na ay gagayanin ko yung part na yun. Kasi kahit nga ako na sobrang close niya, sobrang kadikit niya, hindi niya ako pinalapit dahil ayaw niya ma-stress yung sisiw niya. Siyempre ako naman, hindi na ako nagpumilit. Gusto ko makita yung sobrang dami niyang alaga. Kaya mga kasabong, sundin po natin yung mga natututunan natin, mga simpleng bagay. Mga kasabong, pag pinagsama-sama yan malaki, at mga simpleng bagay na pag hindi natin alam, lumalaki, lumalala. Mga kasabong, kung mapapansin nyo, medyo malalaki na sila pero hindi ko pa sila nilalabas sa ranging. Mga kasabong, iba-iba yung diskarte ng breeding eh. Kasi mas okay po sa amin na 1 month. 1 month bago namin sila ini-expose sa araw. Maputol ko muna yung pinag-uusapan nyo. Magsa-shoutout muna tayo. Shoutout kina Sumayod Family, Nicole Carmelo, Alex Batado, at syempre ang kaibigan ko na si Edward Hidalgo. Kaibigan ko yung kumpare ko yan. At i-kiss mo na lang ako kay na anak. Mahal ko siya. At syempre,
kay Mark Vincent Robles, Rafi Andos, at syempre sa boss niya na si Michael Mia Game Farm. Ayan, Ryan Enriquez, Harvey Velasquez, Surigao Breeder at ang kanyang YouTube channel. Syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At syempre, si Eric Apable Basit. Ayan, si Eric Apable Basit, mga kasabong. Kaibigan ko yan. Taga-share ko ng video yan. Kaya ako bahala sa breeding niya next year. Bibigyan ko siya ng maraming regalo para syempre mapaganda niya rin yung breed niya. At kung gusto niyo yung taga-share din, ayan, mag-apply lang kayo sa taga-share. Kaya mga kasabong, back to you guys. Ayun, hindi po namin agad sila ine-expose sa init ng araw, sa ano. Ayaw mo munang tumibay sila, tumigas yung mga ano nila, mga resistensya nila sa vitamin, sa exercise. Diyan lang po muna sa brooder. Tapos after 1 month, mga kasabong, ilalabas na po namin yan sa ranging. Pero hindi labas na labas agad, mga kasabong. Paglabas namin yan sa ranging, sa hapon, papapasukin ulit namin yan dito. Kasi kaya namin papapasukin, dito sila sanay. Mga kasabong, pagka binigla po natin na mag-iba yung lokasyon nila, stress na naman po yan. Pag lumabas po yan, mga kasabong, hindi agad gagala yan. Utay-utay lang sila, konti-konti lang punta. At pag nakilala na nila yung nature sa labas, tsaka sila maglalaro doon. Then after doon, dito pa rin sila uuwi. Dito pa rin sila tutulog. So mga kasabong, kung maaari, maggawa tayo ng ganun. Ng ating brooder, pagka-brooder na nasa lapag, palabasin natin sila after 1 month. Pagkalabas ng 1 month, papasukin natin sila doon sa gabi. Hanggang sa masanay sila na nalabas, hanggang sa lumaki na sila, nang sanay sila sa nature. Dahil mga kasabong, ang diskarte po kasi ng iba, pagka day old, pwede na silang maglabas. Sanay na sila sa ganung diskarte, which is, sanay na ako sa ganitong diskarte, kaya ako lang po siyempre sinishare yung diskarte ko. Yun lang po yung alam ko na makakabuti. Para syempre sa inyo, baka kasi lito kayo sa pag-aalaga ng sisiw dahil mga kasabong, ito yung pinakamasakit sa ulo. Hindi pa yung conditioning na yan. Dahil mga kasabong, magaling ang manok mo, pagka naihanda mo ng papalo yan, ayos yan, mananalo o hindi. Pero ito mga kasabong, napakasakit sa ulo nito. Dahil maraming sakit ang tatama na hindi natin alam kung paano gamutin. Pero bago tayo maggamot, iwasan natin yung gagamutin natin. Kaya yun mga kasabong, nagsishare ako ng konting knowledge, mga kasabong. Walang perfectong breeder. Lahat yan may continuous yung learning. Kaya mga kasabong, kung mapapansin nyo, pagka ako po ay nag-update ulit ng about sa sisiw, may bago na naman po kayong matututunan sa akin dahil may mga bago rin akong natututunan sa kanila sa ibang tropa. Iniipon ko yan para sa inyo lahat. O, diga? Alright, kita nyo, gusto nilang maglaro. Ang sarap mga kasabong, pag nakikita mo na ganito, tuwing hapon, stress reliever yan, kung ano man yung mga nagiging problema natin sa buhay, sa ganito ganyan. Pag nakita natin na masisigla yung alaga natin, nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress din siyempre. Ito mo sisiglan nila. So yun mga kasabong, dagdag input lang din po. Ito ay pakwan. Siyempre mga kasabong, baka sabihin nyo, napaka-social naman ni Sabong Pinas, pakwan pa ang pinamimerienda. Mga kasabong, tawag dito, gamitin nyo na yung oras na to dahil marami nagbebenta ng pakwan. Pumunta kayo sa magpapakwan, makakalibre kayo ng mga reject nila, kunin nyo dahil ito ay nakuha ko lang din sa internet. Siyempre kanino pa, kay Tito Mamad. Ayan, nakita ko yan sa channel ni Tito Mamad, so i-apply ko din dahil ito ay natural electrolytes. Siyempre, napakainit ngayon mga kasabong. Makakatulong sila dahil itong pakwan ay malamig to. Tapos, masarap kainin. Paborito nila ito. Kaya mga kasabong, ito, nagulat. Ayan yung mga kasabong, iwasan natin yung paggulat na ganun dahil niyan sa kanila, napakasama at talagang may stress sila sa ganun. Kaya dapat, paglalapitan mo yung mga sisiw mo is dahan-dahan lang yung paglapit. Para hindi sila magulat na gano'n dahil iniwasan ko yung mga kasabong. So yan mga kasabong, unti-unti na nilang lalapitan yan. Paborito nila yan, yung pakwan na yan. Kaya mas maganda talaga na binibigyan ng pakwan sa panahon ngayon. Napakainit mga kasabong, libre naman yan dahil yung mga magpapakwan, hinahanapan pa nila kung saan nila i-dispose yung kanilang mga reject. Hingi na lang natin. At pag binenta nila, siguro 10, 5 piso, ganun lang ang presyo niyan. Kaya mga kasabong, late na kasi, manghingi ako kaya kakunti. Tapos magbibigay pa kami sa nasa ranging. Kaya mga kasabong, maya-maya ubos na yan. Makikita natin, wala na.
titirahin nila yan. Hindi pa lang nakikita ng iba kaya hindi pa napunta dito. So yun nga lang, yung pakwan mga kasabong is masyadong maamos sila kasi syempre gusto nila, paborito nila yung pakwan. Lumulubog yung tukan nila tapos nag-aamos din sila. Okay lang naman yung mga kasabong dahil electrolytes naman to. Sabi nga ni Tito Mamad, ito ay natural electrolytes. Kaya mga kasabong, pag nakakita kayo ng magpapakwan dyan, hingi lang kayo, bibigyan kayo nyan, di ba? At least nakamerenda pa yung ating mga sisiw. So yun lang mga kasabong, yung aking simpleng diskarte sa mga sisiw para marami tayong mabuhay, marami tayong mapalusog, at lahat sila is healthy. At mga kasabong, at hanggat may iwasan natin na magbigay sa kanila ng antibiotic, wag po natin bigyan mga kasabong dahil po ang antibiotic ay pangit po sa katawan ng ating mga sisiw. Bakit po pangit? Kasi mga kasabong, pag nagkasakit yan, binigyan mo ng antibiotic, hindi na po agad tatalab sa kanila yung antibiotic. Kasi mga kasabong, yung katawan nila ay na-immune na sa antibiotic. Kaya hanggat maaari mga kasabong, i-reserve natin yung katawan nila sa antibiotic. Hindi natin pwede sabihin na unahan na natin yung sakit, wala pang sakit, bibigyan na natin antibiotic. Bakit ba tayo magbibigay ng antibiotic? Para maunahan? Hindi mga kasabong. Kaya tayo magbibigay ng antibiotic kasi meron tayong papatayin na bakterya, na pangit na bakterya sa kanilang katawan. Hindi ibig sabihin na pag nagbigay tayo ng antibiotic makakaiwas sila sa sakit. Hindi mga kasabong. Yun nga po yung dahilan kung bakit tayo nagbabaksin is vaccination yung prevention. Hindi po yung antibiotic yung prevention. Magkaiba po ang antibiotic sa vaccination. Kaya mga kasabong, napakalaking punto po nun. Kaya pagka po tayo ay sinasabi na unahan mo na yung sakit, hindi po tayo pwedeng unahan yung sakit. Dahil mga kasabong, kahit man po sa ating mga tao, pag tayo ba iinom ng Biogesic, di ba? Pag tayo ba iinom ng Biogesic is wala tayong sakit. Siyempre may nararamdaman na po tayo. Kailangan pagka medyo nararamdaman na natin na ay, medyo mainit ako, inom ako ng antibiotic, which is Biogesic, BioFlu, di ba? Ganun din po sa kanila. Mga kasabong, hindi natin pwede silang bigyan ng gamot kung wala tayong gagamutin. Diba? Ang bigay po natin sa kanila is yung vaccination. Yung mga kasabong, kaya yun ay napaka-importante na dapat po natin malaman. Dahil mga kasabong, kung hindi po natin alam is masyado po tayo maliligaw. Dahil talagang itong mundo ng pagmamanok is continuous yung learning. Tapos nakakalito, nakakaligaw, and besides yung mga luma nating tradisyon na pag-aalaga, yun po yung gagawin natin, hindi na po uso yun ngayon. Bakit? Kasi yung bakterya nung unang panahon ay hindi bakterya ngayon. Dahil marami na po talagang kumakalat na bakterya kahit po sa ating mga tao. Di ba? Ang bakterya, yung health ng ating mga lolo, bakit ba sila tumatanda na matagal? Kasi yung kinakain nila is natural pa. Diba? Bakit ba tayo nagkakasakit? Kasi may mga bagong dumadating na sakit sa atin. So, ganun din sa ating mga sisiw. Kaya mga kasabong, dapat importante, alam po natin kung paano iiwasan yung sakit, which is yung vaccination. At yung vaccination, yun yung prevention. Paulit-ulit na ako mga kasabong ha. Kaya yan. Ayan. Yung mga simpleng technique, stretching, pag-iilaw, pagbibigay ng natural na electrolytes, pagbibigay ng tubig, ayan, importante mga kasabong, kaya dapat alam po natin. Ayan. So yun mga kasabong, maraming salamat sa lahat na sumusuporta, sumusubaybay at patuloy na natututo dito sa ating YouTube channel. At kung bago ka lang, syempre, i-like mo naman. At syempre, mag-subscribe ka. Huwag mo din kalimutang mapindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga darating na videos ng Sabong Pinas. Kaya pipilitin po natin na matuto pa. Dahil pag ako natututo rin kayo. Di ba? Siyempre mga kasabong, pasa-pasa lang yan. At siyempre mga natututunan nyo dito sa Sabong Pinas, i-share nyo rin sa mga tropa nyo. At kung hindi nyo naman ma-share, yung video ko na lang i-share nyo. Siyempre mga kasabong, maraming salamat sa inyo lahat. At kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. Ayan, kumakain pakwan. Kita-kits guys. Love you all.